Okay mga Lods, so welcome back to another debunk. Grabe Let's no, go! nag-request sila VP Sara na isama naman sa catering yung defense team. Okay. Ayaw! Ayaw Siyempre. nilin gatsyal yan, putang ina nyo. Okay, As so bakit ka nagmumura? Number 1, bakit ka nagmumura? Number 2 is nawala po kasi yung context nito. Dapat po kasi alam natin yung buong context bago tayo magmagaling sa ating mga platforms. Meron po tayong karapatan magsalita, pero sana kung magsasalita tayo, yung kompleto, lalong-lalo na po at malaki ang mga platforms natin. Tulad po ni Joey De Vivre. So ganito po yung nangyari. Okay, si VP Sara, ayaw nila yung pagkain na sineserve sa prosecution and defense and even to the senator judges. It's for everybody. Communal po yung pagkain na yon. So, sabi nilang ganon, gusto namin yung sa amin. Okay, so ang pipili si VP Sara. And guess who? Sino magbabayad? Ang magbabayad po ay Senado. Meaning to say, taxpayer money po ang gagamitin nila para bayaran yon. Now, ine-explain po ni Senator Lacson na ang may procurement po kasi yan na tinatawag. Ibig pong sabihin, lahat po ng gagastusin ng Senado ay hindi confidential. Ang ibig lang pong sabihin nun dapat dadaan sa proseso. Hindi sila pwedeng mag-request outright kung hindi siya dadaan sa proseso. Palibhasa kasi, etong si VP Sara kasi sanay na sanay siyang hindi dumaan sa proseso. Yung tatay niya nga sa sobrang hindi pagdaan sa proseso nasa ICC and yung confidential funds din hindi dumaan sa tamang proseso, kaya nga siya nasasakdal ngayon sa impeachment process. Ayun po. Now, etong mga DDS na to, tinanggal nila yung konteksto na yun, which is napaka-importante. Tuloy po natin. As if naman gusto ni Inday Sara na magsagawa kayo ng impeachment trial. Okay, hindi naman talaga choice Kapal. ni... Yung nililit. Ang kapal. Okay, so unang-una, ang impeachment process po ay instrumento ng pananagutan na naaayon sa konstitusyon. It's an instrument of the Constitution para malaman natin kung yung tao ba ay dapat matanggal sa pwesto at hindi na makatakbo sa anong pa mang posisyon sa gobyerno. Hindi po ito liyamerda. Hindi po ito bakasyon sa ibang bansa. Hindi po ganun yan. Hindi rin po ito mukbang na kung ano yung gusto mong kainin, yun na yun. This is a process, this is a trial, di ba? This is a trial kung saan dapat niyang sagutin ang mga allegations sa kanya. And how can she beat the allegations if she is... if yung public funds, gusto niya, kung ano yung gusto niya, i-request niya lang, yun yung makukuha niya. Sense of entitlement yan. And ang mahirap dito kasi sa mga DDS vloggers na to, mga lods ko, sila po ang gumagawa ng ikababagsak ni VP Sara Duterte. In the sense po na sila yung gumagawa ng naratibo kung saan parang inaape si Sara Duterte. Sense of entitlement po yan. Kung ano yung hinain sa'yo, yun yung kainin mo. Hindi naman kung may allergy ka, edi sabihin mo na hindi ka makakain itong ganitong klaseng pagkain, tapos magdala kayo ng sarili nyo, hindi naman mahihirap yung abogado niya. So ito pong depensa na to is just to spite the Senate. Yan po yan. No? Tuloy natin. No? Itis ninyo, government official din naman eh. Hindi, kaso she is being impeached. Okay? Hindi ito proseso ng pagkunyari. Hindi ito isang legislative process na kung saan in aid of legislation kaya siya naimbitahan sa Senado. Hindi po ba kaya siya nasa Senado is dahil i-decide doon kung matatanggal sa pwesto tong tao na to. Hindi po ba nakakahiya po yung pinagsasasabi nitong si Joey? Ito rin natin. Diba? Oo. Ba't di sila kasama? Oo nga eh. Tapos parang putang ina nyo, yung tubig nyo nga pagkamahal-mahal, wala kayong pambili ng... Ang prosecution... Grabe, no? Pati yung tubig niya, na talaga niya. Pinush talaga niya. Ito po yung mahirap sa mga ganito kasing klaseng vlogger. Hindi po nila tinitingnan yung buong konteksto tapos nagbebenta sila sa inyo ng naratibo na gusto nilang palabasin na masama yung ibang senador tapos ang bida yung kanilang mama. Hindi na po pwede yung ganon. Kailangan po natin alamin kung ano po yung katotohanan. Ang katotohanan po niyan ay simple. Kung gusto niyang kumain sa iba, edi magdala siya ng pagkain niya.
Hindi ba? Milyon-milyon yung binabayad ni Sara Duterte sa mga abogado niya. Tapos iniiyakan niya yung pagkain sa Senado. O kaya siyang gumawa ng kalokohan para hindi siya nai-impeach. Yun ang totoo. Yun ang real talk dyan. Anyway, tuloy natin. Election team ba Miss Joey kasali sa catering? I think so. Kasi bitbit sila ng House of Representatives. Oh, I think so. Mali ka doon. Lahat po yan. Communal po yung pagkain yan. Defense and prosecution, pwedeng kumuha ng pagkain. Sabi nga po, and I quote ni Senator Lacson, libre kape. So anong problema mo, Joey Di Vibre? May libreng kape naman. O kung ayaw niyong... Kung ayaw niyo yung pagkain sa Senado, di yung pagkain sa iba yung kainin niyo. Bakit kailangan Senado yung sumagot dun sa kapritsyohan nitong si Sara Duterte? Nasa mali na to eh. Biruin nyo, pera pa ng taong bayan yan. Paano niya mabibit yung allegations of confidential funds kung ganyan siya magagalaw? Hindi po tama yan. Tuloy natin. First time ko narinig, di nagpakain ng Senado sa trial. Totoo? Nagpakain po ang Senado sa trial. Meron po sila dong catering service nila na dumaan sa procurement method. Hindi po kasi yan sa biglaan. Ano po yan? Dahan-dahan po yung proseso na yan. Okay? Meron po yung proseso na hindi mo naman kasi pera yan. Okay? So dapat dahan-dahan. Dadaan tayo sa procurement method. Parang yung confidential funds lang yan na sinisisi kay Sara Duterte. Kita mo, how can they beat now the allegations? Kung may ganyang mindset pala, na kapag hindi siya napagbigyan, para siyang kinape. Hindi siya inaapi rito. May libreng kape, tas inape. Oh my God. Oh my God. Tangina, yung mga ano nga eh. Mura naman ng mura tong babae na to. Hindi ka ba nakahalikan niyang lagay na yan? Mura ka ng mura. Ang pagkaganyan, dapat ano yan? Minamouthwash. Walang kakwenta-kwentang mga guests nila sa mga hearings nila, pinapakain nila eh. Kasi nga, in aid of legislation, tatandaan nyo na sasakdal ito. This is akin to, halimbawa, eto po, kasi ako ho, marami na ho akong kinasuhan, nakasuhan na po ako, so sanay na akong magpabalik-balik sa korte. Pag po kayo ay nasa korte, wala naman pong libreng pagkain po. Hindi naman po kayo pwede magsabi, Your Honor, wala po bang libreng kape? Baka makontempt ka pa pag ginawa mo yon. So, dapat, ang galaw mo is maayos. Dapat, ang galaw mo is okay. Di ba? Etong mga tao na to, gusto nila libre yung pagkain. So isipin nyo sa normal. Ito, nakikita ko to kasi ako, syempre, meron naman po akong private lawyer. So sila po yung nagre-represent sa akin. Pero karaniwan po, yung mga taong walang pang-abogado, ang kanilang abogado po is yung public prosecutor na nakatoka doon sa araw na yon. Ito po ang katotohanan, mga lods. Darating po yung tao ng alas 7 sa pila, alas 7 ng umaga. Tapos i-call yung case nila ng alas 12 or minsan 11. So nandun sila sa loob ng korte ng matagal ng panahon. Nag-aantay sila matawag yung case nila. Tapos doon i-hear, okay? Walang pagkain doon. From 7 to 12 noon, nandun lang sila. Kung di sila nag-agahan, yari sila doon. Yung ibang korte pa nga, kung nasa loob ka na, bawal kang uminom, bawal kang kumain, di ba? So ano po yung pinopoint ko rito? Entitlement po ang hinahanap nung ni Sara Duterte. Hindi naman sila required pakainin ng Senado dahil this is not a excursion. She is not there in aid of legislation. She is there because she is being impeached. According to the prosecutors, ang theory nila na outstanding ngayon is that Sara Duterte committed impeachable acts na isa doon betrayal of public trust, isa doon misuse of public funds. So how can you beat the allegations now of misuse of public funds kung pinapakita nyo sa amin yung sense of entitlement nitong babae na to? Sana tumahimik ka na lang, Joey, eh. Kasi sigurado matatapos na to.
ilang araw lang pero hindi, pinalala nila pinakita nila rito na kahit anong gawin ni Sara Duterte na sobrang indefensible, dedepensahan nila. Hindi nyo, kayo, lagi nyong sinasabi sa Congress, hindi nyo naman pera yan o hindi rin naman pera to ni Sara Duterte. Diba? Yung ibang kongresista nakasuhan na, yung iba makukulong na, eto nga impeachment lang pero tandaan natin na kaya siya nai-impeach is kasi may ginawa siyang mali sa taong bayan. Yun. So kung mapapatunayan yun, di good. Kaso ngayon talaga, mas maraming DDS senators na sigurado mo, kahit anong sabihin ni Sara Duterte, kahit anong gawin niya, hindi yan mako-convict. Pero at the very least, makikita ng tao yung ugali ni Sara Duterte. Gusto nyo ba na patakbuhin tong bansa na to ng isang tao na ganyan mag-aasta? Nakita nyo kung anong kinagagawa niya, di ba? Hindi ba kayo nahihiya, Joey, sa pinaggagawa nyo? Nakita nyo ng mali, dinidepensahan nyo pa rin. Ayaw pa kainin. Bakit? Wala bang pera yan? Magkano? Yung tatay niya nga si Rodrigo Duterte, magkano yung binayad niya kay Kaufman? Di ba parang $2 million, $1 million a month daw yon? Sabi lang So that's 55 million pesos. Wala siyang pambili ng hamburger na 59 pesos or magkano man yun. Yun lang naman po. Sa akin for today, mga lads.